Kumusta mga kahirap? Ako na naman nandito si Kuya Porman at ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel nyo, no, from scratch. At ano-ano ba ang mga requirements para kayo ay ma-monetize at magsimula ng kumita kahit paunti-unti lang, hindi naman sobrang lakihan. At actually, kakasimula ko lang din ng YouTube journey ko, kaya tara, sabayan nyo ako. Welcome ulit kayo sa kubo ko at ngayon, pasok muna natin ang ating intro. Hi, ako si Kuya Porman at welcome sa ating bahay kwentuhan. Gumagawa ako ng mga video na kapupulutan ng aral o palaisipan at sana di nyo kaiinisan. Kasabay ng tugma-tugmang pananalita at komentaryo sa mga kaganapan, isang subscribe naman dyan kung video ko ay inyong nagustuhan. Pakilig na rin sa akin yan. Okay, so tara, step by step tayo. Hindi ito madali, pero alam kong kayang-kaya nyo to. So, unang-una sa listahan ay kailangan nyo gumawa ng Google account. So, tara, gumawa tayo ng Google account. Iga-guide ko kayo kung paano. Kailangan nyo na pumunta ng google.com. Google.com. So, by the way, papakita ko lang dito, ang gamit ko ay incognito para lang mapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin to. Pero for sure, karamihan sa inyo meron ng YouTube, wala lang channel. Pero gagawa natin ng channel yan. Pero kung wala pa kayong Google account, ito ang sundan nyo. Punta lang kayo ng google.com. Pagkatapos sa google.com, meron kayo makikita ditong sign in. Ayan. Wag kong ililipat. Baka malipat ko eh. Click nyo lang itong sign in, mga kapurman. Pag nandito na kayo sa sign in, kailangan nyo lang i-click itong create Google account. Pag click nyo ng create Google account, select nyo lang for my personal use. Ayan. At dyan na kayo gagawa ng inyong Gmail. Ang dali, no? So, lagyan lang natin dyan. Kuya Purman Pogimax11. Kuya Porman Pogimax11 at gmail.com. Ay, hindi. First name pala. Kuya Purman. Next. Susundan nyo lang. Hindi kayo maliligaw dyan mga kapurman, no? Tapos kung pahingan kayo ng number, lagyan nyo lang din ng number. Okay? So, yun. Solve. Meron na tayong Google account. Pag meron tayong Google account, dadalhin natin yan ngayon sa YouTube. Okay, so gumawa na tayo ng Google account. Tapos na tayo, meron tayong Gmail. Ngayon, dadalhin na natin yan sa YouTube. So kapag nandito na kayo sa YouTube, mga kapurman, simple lang. I-click niyo yung account nyo dito. Kasi pag pumunta kayong YouTube, for sure, hihingian kayo ng Google account yan na ginawa nyo kanina. So ang kailangan nyo lang gawin is puntahan nyo itong profile nyo sa upper right hand. Kung nasa cellphone naman kayo, makikita nyo din yan. It's either dito sa side na to or baka sa lower right. Dito sa bandang dito. Ganyan. Makikita nyo yan dyan. Okay? So, pagka-click nyo ng profile nyo, may makikita kayong create channel. So, sundan nyo lang tong create channel mga kapurman. So, hingian kayo dyan kung ano yung magiging name nyo. So, ito, random lang to na pangalan na ginamit natin, no? So, for example, ano bang pangalan ng channel nyo? Now, sa pagpili ng pangalan ng channel mga kapurman, mas maganda kung pasok na pasok sa gusto nyong klase na videos na gagawin nyo. For example, kung gusto nyo ng mga gaming content, edi medyo may pagka-gaming din yung pangalan ng content nyo or ng pangalan ng channel nyo. Kung gusto nyo naman lifestyle, pwedeng pangalan yung buo or kayo nang bahala doon. Pero kung hindi kayo sure, pwedeng gawin nyo na lang general muna yung pangalan nyo na parang brand lang. So, kayo nang bahala dito mga kapurman, no? Okay, so for example, lalagyan lang natin dito, Kuya Kuy. Yan. Yung handle naman is ito yung lalabas dito sa browser nyo. No? For example, isi-search natin yan. youtube.com/kuyakuy. Ganyan. So, yung channel na mismo ang lalabas, pwede nyo nang i-share yon sa mga kaibigan nyo. Ano ba ang kasunod nyong gagawin kapag nagawa nyo na yung channel name nyo? Siyempre, i-customize natin yan. So, tara, puntahan naman natin ang customization. So, ito, ginawa ko lang tong account na to for sample lang talaga. Hindi ko talaga to ginagamit. So, pupunta tayo sa Kuya Porman ko na page para yun na yung titingnan natin. Okay? At after nyo magawa ang inyong channel mga kapurman, ang sunod nyo naman gagawin dyan is i-click nyo lang tong view your channel. Okay? At tapos, kailangan nyo lang i-customize yung channel nyo. So, paano ba natin mako-customize yung channel natin? So, simple lang din naman yan mga kapurman, no? So, dito sa cover photo nyo, pwede nyo na i-click yung edit. Pag i-click nyo yung edit dyan mga kapurman, mamimili lang kayo dito kung ano yung gusto nyong i-cover photo. So, sa cover photo naman, meron tayong requirements dyan. At least 2048 by 1152 na pixels. Okay?
Na basta makita lang yung inyong mukha doon at kung ano yung brand or channel nyo mismo. Okay, so ang size nito mga kapurma, no, mga kahirap is nasa 1235 by 338 pixels. Itong viewable on all devices. Ayan. So, ang minimum upload nyo naman sa photo, sa cover photo is 2048 by 1152. So, medyo kailangan nyo mag-adjust dito. Ang importante, makita lang yung brand name nyo. Tulad nung gawa natin dito mga kapurma, no? Next is yung atin namang channel profile picture. So, lagyan nyo ng channel profile picture. Kayo nang bahala dyan mga kapurman. So, it's either PNG, 98 by 98 yung size ng pixels, no? So, kaka-cover din natin yan or tatalakayan din natin yan. Paano ba gumawa ng mga ganito? Okay, so right now, ang pag-uusapan lang muna natin is yung ating channel. Paano gumawa ng channel, no? And saan bang part yung mga customization natin. So for now, lagyan nyo muna ng picture na nandun yung brand nyo or yung mukha nyo at yung banner nyo or yung inyong cover photo. So pagdating naman dito sa baba, mga kapurman, is lagyan nyo lang yan dito ng name nyo. Ayan, ito. Again, pwede nyong baguhin to mula nung sinumulan nyo yung channel nyo eh. Tsaka ano yung handle nyo. Yung handle nyo is ito yung ilalagay nyo o isi-search dito ng mga subscribers o ng mga viewers nyo para mahanap agad kayo. Then, lagyan nyo lang ng kunting description, no? Ayan. So, ito na lang muna ikikip ko, no? And then, ito yung channel URL natin. Ito naman yung pwede nyong i-copy tapos isend nyo na lang sa mga kaibigan nyo para pag-click nila, diretso na. Okay, tapos pag dating nyo dito sa baba, pwede kayong maglagay ng watermark, pero ako hindi na. Pwede kayong maglagay ng email nyo. Meron din pala tayong Facebook page, okay? Na pwede din nating i-add dito. I-add ko na lang din yung ating Facebook page dito. Pero hindi ko pa na-add mga kapurwan. Pero pwede yan. Okay, so after nyo gumawa ng channel, ay gumawa ng Gmail, gumawa ng channel, nag-customize ng channel, anong kasunod doon? Siyempre, gumawa na kayo ng content, mga kapurman. Ganun lang siya. Kung titignan nyo, napakasimple. Pero ang paggawa ng content ay yun ang pinakamahirap. Iyon ang isa sa mga challenge natin. So, yung mga content mo, planuhin mong mabuti kung paano mo siya gagawin. At dun talaga yung trabaho sa pagiging content creator, mga kapurman. Ano ba ang content na gagawin mo? Hindi kasi ito pwede na katulad lang sa ginagawa natin doon sa ibang platform na pasayaw-sayaw lang tayo, dito is hindi. Kailangan merong value yung content na ginagawa natin. So, isipin mo kung ano yung value na pwede mong ibigay sa mga audience mo. So, pwede itong maging entertainment, komedyante ka ba, mahilig ka ba magpatawa, or kahit anong entertainment, basta hindi ka nakakasakit. Pangalawa, educational, no? Or pwede ding inspirational, or pwede ding mga how-tos, tutorial, mga guides, bahala na kayo. Or pwede ding lifestyle. So, ano ba yung lifestyle? Kung kayo ay, for example, ako taga-bukid kasi ako mga kapurman, no, sa maraming mga farming doon, maraming mga buhay sa bukid na pwede nating i-share sa mga hindi pa naka-experience kung paano talaga ang buhay bukid. Pwede nyo ipahatid o ipakita sa mga audience nyo yun. At for sure, may mga makaka-appreciate nyon. Pero huwag kayong magmadali kasi hindi nga ito madali. So, minsan, sa isipin nyo agad na merong manunood sa inyo, pero hindi totoo yan mga kapurman. Walang manunood sa iyo. Isipin nyo yun. Dapat yung content na ginagawa mo, gustong-gusto mo na ikaw panonoorin mo. Yun ang kailangan mong gawin mga kapurman. Tanungin mo sarili mo, panonoorin mo ba yung sarili mong content o hindi? Kasi kung hindi mo panonoorin yan, paano mo i-expect na panonoorin ka ng mga audience mo? If you're selling your product, dapat magustuhan mo rin yung produkto mo. O, diba? May natutunan naman kayo. Okay, susunod is, again, lagi ko sinasabi, hindi importante ang magandang kagamitan. Aabot ka din dyan. For now, gamitin nyo lang yung cellphone kung ano meron kayo. Kung napapansin nyo, yung cellphone na meron ako, mga kapurman, is minsan kung napapansin nyo, medyo pixelated pa nga kasi may kalumaan. Pero ang masasabi ko, palag pa to. O, di ba? Gagana pa siya. Ang importante, may value yung content na binibigay nyo. Next is, again, paulit-ulit ako dito, consistency is the key. So, mag-schedule ka ng upload. Pero kung wala ka talagang maisip, it's okay, no? Pero targetin mo ng isang video per week up to 2 videos per week. Kasi si algorithm ni YouTube is iniisip niya rin kung ikaw ba ay masipag or hindi. Kasi kapag hindi ka masipag sa pag-upload ng mga videos, hindi ka niya i-recommend. So, bakit ka i-recommend ni YouTube kung patumpik-tumpik ka at hindi ka consistent? So, ang i-recommend ni YouTube is yung may consistency. Okay? Pero dapat, wag din nating habulin na napipressure tayo na gagawa ako ng content kasi baka hindi ako ma-recommend ni YouTube. Hindi. Dapat may value, may quality din yung gawa natin.
at syempre may natututunan yung ating mga audience. Okay, dadako naman tayo ngayon sa requirements ni YouTube. So ano ba ang requirements ni YouTube? So tara, tingnan natin mga kapurman. So para malaman natin ang requirements ni YouTube, punta lang kayo dito sa channel nyo at pumunta kayo sa Earn. Itong earn na to mga kapurman, yan. I-click nyo lang yan at meron tayong mga stages dito kay YouTube. So meron tayong membership, supers, at shopping, itong mga to. So ito yung requirements natin. Ang una yung requirements ay ma-hit ang 500 subscribers. Medyo malayo pa tayo mga kapurman. Nasa 448 pa lang yung subscribers natin. At meron tayong kailangan ma-hit din 3,000 valid watch hours. Watch hours to ibig sabihin ilang oras nanood yung mga audience mo. Hindi naman limited sa isa lang yon, basta may nanood sa mga videos mo na nagsuma total ng 3,000, pasok ka na doon mga kapurman. Okay? So, or kung meron kang shorts, 3 million views, no? So medyo marami yan. Pero ang tinarget ko lang dito mga kapurman is itong subscribers na 500 tsaka itong 3,000 na watch hours. Pero yan ay sa membership lang. Pero ang target talaga natin dito is nasa baba. Itong AdSense revenue. So dito talaga kumikita ang mga YouTubers, mga kapurman, sa AdSense revenue. So every time nagpi-play ng video, meron yang mga patalastas. Kumbaga sa TV pa ba, no? May mga ads yan. At dun sa ads na yon, dun tayo kumikita. Ang kagandahan kay YouTube is may minimum na seconds para mag-play ang ating mga ads. Hindi siya basta-basta i-skip lang. Kaya for sure, every time na na-monetize ka, kahit paunti-unti lang yung ads, meron kang kikitain. So, ang target natin dyan mga kapurman is 1,000 subscribers at tsaka, so dalawa to 1,000 subscribers minimum para maging eligible ka sa ad revenue. Pangalawa is 4,000 na watch hours. So, kailangan na may suma total na 4,000 na nanood mismo. Hindi views kundi watch hours. Meaning kung ako manonood ako, kapag nanood ako ng 1 oras, so ibig sabihin 1 watch hours na yon. Okay, hindi minuto kundi oras. So, kailangan may manood ng 4,000 worth of hours sa lahat ng videos mo, sa loob ng channel mo. Once na ma-unlock nyo na yon mga kapurman is pwede na kayong ma-monetize. Doon na papasok ang monetization. So, kailangan nyo lang i-make sure na authenticated at validated yung inyong account. Kasi itong channel ko na to is, update ko kayo, ito yung gagawin nating baga project, no? Mahihit ba natin ang 1,000 subscribers? Make sure lang na wala tayong violations kay YouTube, no? Hindi tayo gumagamit ng mga words na pinagbabawal kay YouTube. So once pag naabot nyo na itong mga requirements na to mga kapurman, pwede na kayong mag-apply for monetization. So sa pag-a-apply ng monetization mga kapurman, hindi ko mapapakita sa inyo yan ngayon kasi ini-email kasi sa inyo yan at doon nyo ipaprocess yan or manonotify kayo dito sa notifications nyo, pwede nyo na siyang iset up at mag-request. At for sure, no, kapag wala namang violations ang inyong YouTube channel, no, pwede na kayong ma-monetize doon mga kapurman. So, isa sa mga tips, hindi actually isa, kundi marami tayong, ito yung mga tips ko naman sa inyo para maabot natin yung ating watch hours tsaka ating mga subscribers. Okay? At ako mismo, no, ginagawa ko to at wino-workout ko pa ito ngayon. So, again, bago lang din ako sa YouTube, mga kapurman, no? Ito ay pangalawang channel ko actually sa YouTube. Yung isa kong channel ko is a gaming channel. Pangungunahan ko na kayo, hindi malaki ang kitaan dito sa simula mga kapurman. At yun yung experience ko. Hindi siya malakihan, pero ang sa akin lang is meron. Ito yung mga mapapayo ko sa inyo mga kapurman. Okay? Number 1 is focus kayo sa value. So ano ba sinasabi nating value? Laman ng content nyo. Okay? So marami kasi tayong mga content ngayon na for the sake lang, for the content lang. No? Unang-una, hindi naman tayo, yung content nyo ba is nakakatulong? May natuturo, okay? Or nakakapag-add ng value sa character ng mga tao, nakakapag-add ng value sa skills nila, bagong kaalaman, o kaya mga ganun, yung mga magagandang content. Even if lifestyle ang ginagawa natin ng mga content, okay, may mga naituturo ba tayo? May matutunan ba sa atin yung mga tao? So yun, bahala na kayo dyan. So gumawa ng content na hinahanap
ng tao, yung sinesearch talaga ng mga tao. Isang tip nga is i-search mo yung mga keywords na makakatulong sa'yo, magbibigay sa'yo ng ideya kung ano yung madalas sinesearch sa niche mo. So ito, nasa incognito ako, no, mga kapurman. So let's say for example, nagtuturo ka ng printing ng mga gamit, no. Let's say for example, t-shirt. So ako, for example, no, ano bang madalas sinesearch ng mga tao pagdating sa printing? So naka-incognito ako ngayon, no, mga kapurman. So by the way, this is example na to ng SEO or search engine optimization, no. So dito ka rin kukuha ng keywords. Let's say for example, printing. Ayan. So pag nilagay natin yung printing, so iyan yung mga top searches or parang laging sinesearch ng mga tao. Printing business ideas, printing price list 2025, printing business, parang ganon. So dun ka mag-start. So ano bang pwede kong iano? Kasi yun yung mga nauunang lumalabas. So number 2, okay? So optimize your title. So ano bang ibig sabihin ng optimize your title? So hindi lang naman title, no? Title, thumbnails, tsaka tags, keywords. Actually, 4 yan. So, titles is catchy ba yung title mo? Alright? Pangalawa is yung thumbnail mo is yung unang-unang yung picture or yung picture habang nagse-search ka, catchy ba siya or pwede ba siyang sa tingin mo i-click ba siya ng mga tao, no? Nakakakuha ba siya ng interest ng mga tao? Okay? At syempre yung mga tags kumbaga mga hashtags, no? Related ba siya or paano mo ba aayusin yung hashtags mo or tags mo para ma-search ka ng mga tao? Okay? May mga tips din tayo diyan in the future. And actually magfo-fall na yan under SEO or search engine optimization, mga kapurman eh. Kung paano natin aayusin yung channel natin, ano yung mga settings sa channels natin, no? And again, hindi ako expert pagdating doon, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung nag-work sa akin. Okay? Now, gamitin ang keywords din, no? So, keywords. Ano ba yung mga keywords na ginagamit kapag sinesearch? For example, kung ikaw ba magsisearch ka sa sarili mo, anong keywords ang gagamitin mo? Yun, maganda din gagamitin yun. Instead of tags, actually, mas more on keywords ang gamit natin. Okay? So, ano yung mga common na hinahanap ng mga tao sa niche mo or sa ginagawa mo na sa tingin mo, yun yung itatype nila lagi. Okay? So, dapat catchy din ang thumbnail nyo gaya na sabi ko. So, pangatlo, makipag-engage ka. Hindi lang sa Facebook, mga kapurman. Makipag-engage ka dito. So, lahat ng mga nagko-comment sa'yo, sagutin mo. Kasi, hindi pa naman ganun kadami yung subscribers natin sa simula. Kung may mag-comment, replyan natin. No? Mag-react din tayo. Okay? Kasi, binibilang din ni algorithm yung engagement mo or activeness mo baga sa channel mo. Okay? So, pang-apat is gumawa ng shorts. Okay? So, ano ba naman yan, kapurman? So, daming gagawin, no? Gagawa pa ako ng video, tapos gagawa pa ako ng shorts. Huwag ka mag-alala, mga kapurman. Madali gumawa ng shorts. At ang kagandahan sa paggawa ng shorts, no? Bago lang to na Di ko alam kung bago to actually, pero ginagawa ko to sa unang channel ko, yung sa gaming channel ko. So, from your main video, mga kapurman, no? Your main video, magkakaroon ka ng option doon under sa YouTube Studio mo. Or not really sa YouTube Studio, kundi pag ikaw mismo yung may-ari ng account or ng channel, kapag inopen mo yung video mo, meron dong nakalagay edit into shorts or remix video. Remix video, and then may option ka to create a short. And then pwede mo na i-post yung short na yon directly sa mga shorts, no? And ang kagandahan doon is pwede siyang malink sa main video or main channel mo. Okay? So, dun ka makakakuha ng mga maraming subscribers. Alright. Now, next is be patient, no? Ang pinakahuli, number 5, mga kapurman, is dapat maging pasensyoso ka lang talaga. Okay? So, wag mong madaliin, no? After a month, after 2 months, hindi mo yan makukuha. Okay? Depende yan sa niche mo, no? Pag sinabi nating niche, depende yan sa style ng video mo. Kung ano yung kina-cover ng videos mo, mga kapurman. Kung medyo catchy lagi at medyo on-trend yung mga videos mo, let's say for example, yung anything about politics ngayon, no, sasabayan mo yan, tulad ng ginagawa ko minsan. So, be patient. So, malaki, pagdating sa YouTube, hindi mo agad-agad makukuha yung gusto mo, mga kapurman. It's uh, a long-term project, baga, no? Hindi yan biglaan. Pero once na na-monetize ka na, as long as magiging consistent ka lang, mga kapurman, no, consistent din yung patak ng revenue nyo kahit paunti-unti, at yun magagaranti ko sa inyo. Huwag lang kayong lumabas sa
policy ng YouTube. Okay? Kahit na meron ka lang 1,000 subscribers minimum, no, or less than 2,000. Like me, sa una kong channel mga kapurman, less than 2,000 lang naman yung subscribers ko doon. Kada araw madadagdagan siya ng isa, dalawa, and happy na ako doon. Okay? Yung revenue natin doon hindi naman laging mataas. Madalas mababa talaga siya, no? Pero may times na tumataas din. At happy na tayo, no? And then just be grateful sa ibibigay sa inyo, mga kapurman. Yun lang yung dapat magiging masaya kayo kahit gaano kalit ng binibigay sa inyo. Okay? So, ayun. So, proseso to. It's a process, no? Just trust the process, no? And just be consistent. Huwag kayo mapagod. Pag pagod kayo, magpahinga. Okay? Pero I suggest, kung nasa point na kayo na, ay, ayoko na, gusto ko nang tumigil, nakakapagod. No? Pero nasa inyo yan, okay? Hindi ko kayo mapipilit, mga kapurman. Re-strategize ang suggestion ko. Ibig sabihin, kung napapagod ka sa ginagawa mo, just like me. Okay, matagal na tong channel na to, mga kapurman, pero hanggang ngayon 448 pa lang. Okay? Kasi hindi ko talaga siya tinrabaho, no? Nag-record lang ako. Andun ako sa part na upload lang ng upload, pero yes, may value naman, pero kulang ng push at nasa yung niche natin is maliit. Unti lang yung ating unti lang yung audience sa niche natin. Okay? Yung mga so yun yung nangyari, no, mga kapurman. So, yes, I stopped, tumigil ako, but then I re-strategize. I created a new channel na ibang niche. So, wala pang 2 months, mga kapurman, na monetize na agad siya. 1 month pa lang na monetize siya nung tinabaho ko. So, therefore, I conclude na nasa niche din yan. No? So, dapat, yung niche mo is dapat gusto mong panoorin mismo, nag-e-enjoy ka, at hindi lang dahil gusto mong gumawa ng content. No? Dapat, andun napapasok yung yung talagang passion sa ginagawa mo. No? Okay? Pero, medyo dapat realistic tayo. So, ganun lang mga kaporma, no? So, tuloy-tuloy lang kapag napagod, nawala na ng gana, magpahinga, re-strategize, reassess ano ba dapat kong i-improve sa channel ko. Kasi, ang masasabi ko sa inyo, once na nag-start na kayo ma-monetize sa YouTube, it's a passive income. Well, I can't really say it's a passive income, no? But, ang masasabi ko is, merong days na hindi ka gagawa or weeks na hindi ka gagawa ng video, pero you will still earn. Mas malaki lang kapag magiging consistent ka. Madadagdagan na madadagdagan yan. At syempre, hindi ka titigil sa paggawa ng improvement sa mismong channel mo. Kahit ano man yan, the way you speak, okay, the way you edit, the type of content na pinapakita mo sa mga audience mo, okay, the way you engage, no, the way you create community. So, ganun yun, mga kaporman. Yun yung napapansin ko. And again, hindi ako expert. Bago lang din ako sa YouTube. But, tinatrack natin yung mga ganong klaseng progress. So, ayun lang mga kapurman. Sana kayo may natutunan at hindi ko naman kayo pinipilit na magsimula ng YouTube channel mo. Pero sinasabi ko lang, itry mo. So, ano ba sa tingin nyo ang gusto nating ilagay na topic sa susunod na video? Iwan nyo lang dyan sa comment section. Please leave a comment dyan na lang sa comment section natin, mga kapurman. At please like, subscribe, and share this video kung may natutunan kayo sa mga gustong mag-start ng YouTube. Kita tayo sa susunod na video, mga kapurman.